Fiesta noon sa lungsod namin, sa Lapu-Lapu City. Lahat kami ay pumunta sa bahay ng lola ko para makifiesta. Nagkatuwaan kaming lahat at hindi na namin namalayan ang pagpatak ng oras. Halos alas 11 na ng gabi nang nagpasya si mama na umuwi na. Dahil sa fiesta, pahirapan ang pagsakay, kaya nagdesisyon sila mama na maglakad na lang papunta sa terminal ng mga tricycle. May kalayuan rin ang terminal pero hindi ka mababagot sa paglalakad dahil sa ingay at dami ng tao. Nang tanaw na namin ang terminal, bigla akong naiihi. Sakto namang nasa tapat lang kami ng gasoline station. Sinamahan ako ni mama sa loob ng CR. Pagpasok mo sa CR, agad mong makikita ang inidoro. Pagkatapos kong umihi, akmang bubuksan na ni mama ang pinto nang biglang namatay ang ilaw at hindi na mabuksan ni mama ang pinto. Gayong hindi naman ito nakalock at hindi naman mahirap buksan kanina, nagpanik ako dahil wala talaga akong makita. Sabi ni mama, huwag daw akong sumigaw, bagkus ay magdasal. Pumatak na ang luha ko noon habang si mama ay patuloy pa rin sa pagdarasal. Pagkalipas ng 5 minuto, biglang bumukas ulit ang ilaw at kasabay nito ang pagbukas ng pinto. Dali-dali kaming naglakad ni mama papalayo at kinuwento namin kina papa at auntie ang nangyari. Pinakalma nila kami at maya-maya ay tumahimik na rin kami. Pagkaraan ng 20 minuto, nakaparana si papa ng tricycle. Tahimik pa rin kami ni mama at tahimik rin kaming lahat sa loob ng tricycle dahil na rin sa pagod at antok. Napansin kong hindi mapakali si kuya driver at panay ang lingon niya sa amin. Hanggang sa nagsalita na siya. May kasama kayo. Sumama siya sa inyo, sabi ni kuya driver. Namilog ang mata ko at bigla akong kinabahan na parang maiiyak. Nakaputi siya, natatakpan ng buhok ang mukha niya at tanging mga mata lang niya ang makikita, dagdag ni kuya. Parang maiiyak na ako nang bigla akong niyakap ni mama. Pagdating namin sa bahay, hindi muna kami pinapasok ni papa. Nagsaboy muna siya ng holy water at nagdasal saglit. Pagkatapos noon sabi ni papa, kalimutan na daw namin ang lahat at magdasal ng taimtim bago matulog.